So sa akin, kung talagang gusto nilang matahimik ang mga chismis na meron siyang malubhang karamdaman, bakit hindi na niya isa publiko kung ano talaga ang kanyang kondisyon? Alam ko na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan merong seryosong karamdaman bago isa publiko. Pero dahil matindi na ang chismis at yung kanyang pagtatatakbo at pa jumping jack ay para mapasinungalingan ang chismis, ang pinakamabuting gawin niya, sabihin na niya sa mga doktor niya, i-waive na muna niya yung kanyang right to privacy dahil siya naman talaga ay mayroong obligasyon magbigay ng impormasyon sa ating taong bayan. Kung hindi man malubha ang kanyang karamdaman, nonetheless, dahil sa chismis, nagkaroon na ng karapatan para sa impormasyon ang ating mga kababayan na malaman kung ano talaga ang tunay niyang kalagayan, tunay na estado ng kanyang kalusugan. Ibig sabihin, bagamat hindi siguro makukuha sa isang court order na isa publiko yan dahil siya lang naman nakakaalam kung anong karamdaman niya at nakasaad na hindi po pwedeng mapilitan ng presidente kung hindi seryoso ang kanyang karamdaman. Pero yung karapatan natin sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, yan naman ang legal na basihan para pasinungalingan na niya yung mga chismis na talagang siya ay may malubhang karamdaman. And what best way to do it kung hindi, pasalitain na niya yung mga doktor. O kung hindi naman yan, seryosong karamdaman, edi mapapatahimik ang mga chismis. At nonetheless, malalaman natin kung ano talaga estado niya. No? Kung talagang yan naman ay hindi life-threatening, at least baka mamaya magkaroon pa tayo ng simpatsya sa kanya dahil ngayon kinasusuklaman na siya ng taong bayan. Baka naman yung impormasyon na siya ay merong karamdaman ay kahit papano maibsan yung busit sa kanya ng taong bayan. Dahil ang dami-daming problema, jumping jack ang ginagawa. Diba? Diba nakakapikon yun? But in any case, paalalahanan ko lang po ang ating presidente, no? Obligasyon po yan sa saligang batas. At ang iyong trabaho bilang isang presidente ay ipatupad ang batas at siyempre ang pinaka-importanting batas at ang pinaka-importanting batas ay yung saligang batas. Kung ikaw talaga ay true to your oath as president, igagalang mo yan. Isa public mo kung talagang yan ay malubhang karamdaman dahil ang nais lang naman namin malaman talaga is kung meron bang kailangan paghandaan. Ayan na nga, no? May aberya na nga sa Middle East. Pag may mangyari pa sa kanya na walang kaplano-plano, di lalo magkakagulo ang Pilipinas, no? Ang problema kasi, sabi na aking mga informante, nagbilin daw itong si Marcos Jr. na kahit anong mangyari, hindi po pwedeng maging susunod na presidente itong si Inday Sara. Bakit ka naman magbibilin na ganyan na para bagang utos na rin niya na patayin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at talagang siguraduhin na hindi maging presidente? Pinili mo naman yan na maging vice president mo. Hindi ka nga mananalo bilang presidente, kundi dahil kay Inday Sara. Tapos ngayon, gagawa ka ng paraan para hindi maging presidente kung ikaw talaga ay mawawala dahil hindi mo na kayang katungkulan dahil sa karamdaman. At siyempre, ang drug addiction, karamdaman din yan. Now, so I can only sympathize doon sa sinabi ni Senator Amy na pati ang mga kaanak niya ay nasa dilim kung ano talagang tunay na kalagayan niya. Siguro naman, iisipin naman yan. Dahil tayo naman, no, alam naman natin na si Amy Marcos, di dati mapagkakatiwalaan dahil pamilya pa rin, wag na niyang alisin doon sa kanyang mga kapamilya na kahit papano, kahit siya ay binubuisit o nabubuisit sa kanyang bumayan, baka naman mahalin pa rin siya ng sariling pamilya niya at siyempre, meron pa rin silang concern sa kanyang health. Sana man lang, isa publiko o di man lang kaya, iparating sa publiko sa pamamagitan ng kanyang pamilya kung anong tunay na estado ng kanyang kalusugan. Ulitin ko, pag inamin niya may karamdaman siya, baka maawa pa ang tao sa kanya, mapatawad siya ng kahit papano sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Post ng AB7, sabi na, General, si PBBM, ang lakas, nag-jumping jack. Baka bukas makalawa. Ito, pinanood ko. Nakakatawa. Nag-jumping jack ang Pangulo. Tingnan natin at magbigay tayo ng comment mamaya, reaction, kung totoo ba ito o hindi. Na-booking na naman sila. Okay. Naglakad lang ang ulo. Naglakad lang. Nag-BMS kayo, sir? Everyone, ano mo na?
Ayan, oh, this is, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. So why are you forcing these people? Isa pa. Naglakad lang mahulog. Naglakad lang. Nag-BMS kayo, sir? Can you tell everyone na maganda na natin? Ano po, ano? Ayan, oh, this is, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Okay, unang butas. Yung sabi niya, this is my statement which I'm going to make today. Today is April 13. Kailang sinabi niya, April 14. Wala talaga. Oh. Ulitin natin ha. Tingnan nyo. Ngayon, April 13 pa ngayon eh. Ito ay pinalabas nila. Pinapano nila, this is live. Live ito. Oh. Eh bakit sinabi niyang April 14? O di booking. Ulitin natin ha yung sinasabi niyang April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. Today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come Ulitin natin yung. afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is Isa pa. stronger. You come to the gym. Well, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise. Oh! Ano ba? Ay, nako. Nagsalita siya ngayong hapon, April 13. Sinasabi niya, yung statement niya is April 14. Isa. Pangalawa. Pinapalabas nila live. Tingnan nyo, ang nakikita siya lang. Siya lang, parang may tumatawa, parang may na kinakausap niya sa harapan. Kailang wala silang ipinakitang tao. Kayang-kayang gawin ng, alam nyo na, technology. Kaya hindi ako kumbinsido dito na live appearance. Kung live appearance, dapat hindi ganito lang, ilang seconds lang ito. 47 seconds lang eh. Kung gusto nyong kumbinsihin ang tao na ang Pangulo malusog, yung uupo siya dyan, itong nag-post ABS-CBN News. Pwede ba, paupuin niyo ang Pangulo, nagsasalita, tapos nandyan din ipakita yung media, nakausap niya, tapos yung camera iikot yung ganun. Hindi yung one-sided lang na anggulo na mapaniwala nyo ng taong bayan na very healthy ang Pangulo. Huwag nyo namang, ABS-CBN, huwag nyo namang insultuhin ang katalinuhan ng Pilipino. Ulitin natin from the beginning. Jumping Jack Kunoy. Oo. Naglakad lang mahulog. Naglakad lang. Nag-BMS kayo, sir? Can you tell everyone na maganda na natin? Ano po, ano? Ayan, oh, this is
Oh, yun yung sinasabing, kalukuhan din. Para sa akin na opinion ko lang ito. Dahil, pinapalabas, may kaharap siya, kailang wala namang taong naipakita. Question and answer sana. Nandyan ang Pangulo, nakatayo ba o nakaupo, maipakita rin yung different media entities na kaharap niya, tapos yung camera gumaganon. Yun ang live. Ito, to me, hindi ito live. I am not convinced. Pagbasa tayo sa mga comments, ha? Dahil ang lakas mo, pati pizza, bumilis din, naging 14 agad today. Oh. Rosalinda Armada, am I hearing it right? April 14? But today is just 13 of April. Booking. April 14 today. Based ba yan sa calendar, April 14 today is April 13. So, ang video last year pa, April 14, 2025. Ayan. April 14. Proof of life, jumping jack, cartwheel din daw. I am carrying statement for this week, which is I'm going April 14. Ay, nako, naka-jumping joke. Sabihin naman, recorded AI. Yes! Reminds me of how his dad allayed the health rumors during his term. Like father, like son talaga. I'm sorry, ABS-CBN, Malacanang, PCO, hindi pa rin ako kumbinsido. Please, pakita og live video na medyo matagal-tagal, 2 or 3 minutes, may question and answer, maipakita ang lahat ng nasa harapan niya, umiikot ang camera, hindi yung ganito lang na one-sided. Not convincing. Jumping jack, naging jumping joke.